Magandang umaga mga mag-aaral sa grade 10. Ngayong araw, tayo ay may bagong araling tatalanghayin. Handa na ba kayo? Pero bago magsimula, huwag kalimutan ang mga sumusunod. Module 2 sa asignaturang Pilipino, panulat, notebook o papel para sa pagtatala ng mga importanteng impormasyon. Ang aralin natin sa araw na ito ay pinamagatang Romeo at Juliet, isang dula mula sa bansang Inglaterra at isinulat ng tanyag na manunulat na si William Shakespeare. Ang layunin natin sa aralin ito ay natutukoy ang kultura ng lugar na pinagmulan ng akda o kwentong bayang tinalakay. Bago natin panoorin ang isang animated video na naglalaman ng buod ng dulang Romeo at Juliet, atin munang kilalanin ang bansang pinagmulan nito. Bansang Inglaterra o England, isang bansa na bahagi ng United Kingdom. Kahangganan nito ang Scotland sa hilaga at Wales sa kanluran. Ang bansang Inglaterra ay isa ding maunlad na bansa, tulad ng iba pang kilalang mga bansa. Pinahangaan sa kagandahan hindi lamang ng mga mamamayan, bagkus pati ng mga turista. Isa sa mga atraksyon sa bansang England ay ang London, ang kapitolyo ng bansa. Dinarayo ng mga turista dahil sa angking ganda ng natural na kalikasan, maging ang mga magagandang istruktura. Tulad ng ibang bansa, natataglay din ng mayamang kasaysayan, kultura, tradisyon, panitikan ng bansang Inglaterra. Halimbawa, ang malaking bahagi ng populasyon ng bansa ay kabilang sa Katolisismo na naging isa sa mga ambag ng kanilang kasaysayan. Sa kultura at tradisyon, hindi nawawala ang kasiyahan, pagdiriwang at kahalagahan ng pamilya. Pagdating naman sa usaping panitikan, hindi pa huhuli ang England sa mga popular na manunulat at babasahin. Isa na dyan si William Shakespeare, kilala bilang pambansang makata ng bansang England dahil sa kanyang magagandang likha. Ngayong nakilala na natin ang bansang England, handa na ba kayong panoorin ang video ng buod ng Romeo at Juliet? Kung oo, atin ang panoorin ang bidyong ito. Naganap ang kwento sa Verona, lugar ng Italia, kung saan may naninirahang dalawang kilalang angkan ng pamilya, ang Montagues at Capulets, na kapwa matagal nang may matinding hidwaan sa isa't isa. Nagsimula ang dula sa paglalaban ng mga tagisilbi ng pamilya ng Montague at Capulet. Si Benvolio, isang miyembro ng Montague, ang pumagitna upang ihinto ang labanan. Subalit inatake siya ni Tybalt, isang miyembro ng Capulet. Natigil lamang ang labanan nang dumating si Prinsipe Escalas. Binalaan niya ang dalawang pamilya na kung maulit pa ang kaguluhan ay papaslangin na ang kani-kanilang mga angkan. Matapos nito ay hinanap ni na Lord Montague at Lady Montague ang kanilang anak na si Romeo. Nang kanilang makita si Benvolio ay tinanong kung kasama ba ang kanilang anak sa labanan na naganap. Ayon sa kanyang pinsan, ay naglilibot ito sa syudad at mukhang malungkot. Nang matagpuan ni Benvolio ang kanyang pinsan na si Romeo, ay inamin ito ang dahilan ng kanyang matinding kalungkutan. Ito ay dahil sa umibig siya sa isang babaeng walang pagtingin sa kanya. Siya ay si Rosaline. Nangako naman ang kanyang pinsan na tutulungan niya itong makalimot sa matinding kasawian sa pag-ibig.
Samantala, si Count Paris at si Lord Capulet ay nag-uusap tungkol sa kahilingan niyang makasal sa nag-iisang anak nitong si Juliet. Humiling si Lord Capulet na maghintay pa ng ilang taon upang makasal dahil 13 taong gulang pa lamang ang kanyang anak. Kaya naman, inibitahan ng ama ni Juliet ang binata sa isang kasiyahan na magaganap sa kanilang tahanan mamayang gabi. Sa paglalakad ni Romeo at Benvolio ay may isang tagasilbi ng pamilya ng Capulet na hindi marunong bumasa at humingi ng tulong sa kanila. Napansin ng magpinsan na ang talaan ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong imbitado sa kasiyahan ng pamilyang Capulet. Kinakailangang maimbitahan ito ng tagasilbi. Nakita ni Romeo ang pangalan ni Rosaline, subalit ang kanila ay hindi. Naisip ni Benvolio na sila ay dumalo kahit hindi imbitado, upang makahanap na rin siya ng babaeng may papalit kay Rosaline. Sumang-ayon si Romeo upang makita lamang si Rosaline at hindi ang palitan nito. Sa silid naman ni Juliet, kasama ang nurse nito, ay binanggit ng kanyang ina na si Lady Capulet ang tungkol sa isang binatang nais magpakasal sa kanya. Sumang-ayon naman si Juliet na makita ang binatang ito. Dumating na ang gabi ng kasiyahan. Nagtungo sina Romeo, Benvolio at Mercutio suot ang kanilang mga maskara upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kasiyahan ay nawala na sa isip ni Romeo na hanapin pa si Rosaline nang kanyang makita si Juliet sa unang pagkakataon. Umibig na siya sa dalaga. Samantalang ang lahat ay nagkakasiyahan, napansin ni Tybalt, pamangkin ng Lord Capulet, na ang isa sa mga bisitang naroon ay isang Montague. Nakilala niya ang tinig ni Romeo. Inutos ni Lord Capulet na hayaan na lamang ito sapagkat ayaw niyang masira ang kasiyahan. Sa kasiyahan ay hindi na mawaglit sa paningin ni Romeo si Juliet, kung kaya't nang makakita ito ng pagkakataon na sila'y mapag-isa, ay hinawakan nito ang kamay ng dalaga at inilayo sa maraming tao. Silang dalawa ay nag-usap hanggang sa magkapalagayan ng loob. Subalit, nabahira ng kalungkutan ng kanilang sandali nang malaman nilang sila'y kapwa na sa pamilya ng magkaaway na angkan. Nagtapos na ang kasiyahan at ang lahat ay lumisan, subalit si Romeo ay nagpaiwan upang muli pang masilayan at makasama si Juliet. Nakita niya ang dalaga sa azotea. Nang magkakitaan ang dalawa, ay tumunghay ang dalaga sa kanya habang nagtatapat ng kanyang nadarama. Hindi siya nabigo sapagkat maging si Juliet ay may pagtingin na rin sa kanya. Bago pa man mahuli ang dalawa sa lihim na kanilang ginagawa, ay nakaalis na si Romeo at nagpaalam sa dalaga. Kinabukasan, tumungo si Romeo sa kanyang kaibigan na si Padre Lawrence upang magtanong kung maaari siyang magsagawa ng kasal nila ni Juliet. May matinding pag-aalala lamang ang pari kung paanong ganoon na lamang kabilis makalimutan ni Romeo ang dati niyang inibig na si Rosaline. Sumang-ayon na rin ang pari sa nais ni Romeo dahil naisip nitong maaaring ito na ang maging daan sa matagal nang hindi pagkakaayos ng dalawang pamilya. Pagkatapos ng kasunduang ito ay umalis na si Romeo na siya namang pagkikita-kita nila ni Mercutio at Benvolio. Ipinabatid sa kanya ng mga ito na hinahamon siya ni Tybalt sa isang labanan. Habang sa pag-uusap ng mga binata ay dumating naman ang nurse ni Juliet. Sinabi niya rito na ipaalam kay Juliet ang kanilang pagkikita sa hapon na iyon sa lugar kung saan si Padre Lawrence ay naroon upang sila ay lihim ng makasal. Nagkita na nga ng hapong iyon sina Romeo at Juliet. Sila ay naging isa na. Saksi ang paring si Lawrence at ang nurse ni Juliet sa kasalang naganap. Matapos ng kasalan ay nakita na lamang ni Romeo si Tybalt na naghahanap sa kanya upang makipaglaban. Subalit ayaw ni Romeo makipaglaban sapagkat pinsan siya ni Juliet. Kaya't sa halip, si Mercutio ang humarap at kinalaban si Tybalt. Sinubukan ni Romeo pigilan ng dalawa subalit aksidente nang nasaksak ng espada ni Tybalt si Mercutio. At saka humangos palayo, nasawi si Mercutio sa nangyari. Nagdulot ito na matinding galit kay Romeo kung kaya't hinabol niya si Tybalt upang maghiganti.
napaslang niya si Tybalt. Nagtungo ang hari sa pinangyarihan at inilahad ni Benvolio ang mga pangyayari. Bilang kaparusahan ay pinaalis si Romeo sa Verona. Sumapit na ang gabi. Si Juliet ay naghihintay sa pagdating ni Romeo sa kanyang silid para sa gabi pagkatapos ng kanilang kasal. Siya namang masamang balita ang hatid ng nurse nito na napaslang ni Romeo ang kanyang pinsan na si Tybalt at biglang naglaho upang magtago. Nakaramdam na matinding galit si Juliet sa kanyang asawa, subalit nanaig pa rin ang pag-ibig niya rito. Samantala, sa simbahan, ipinabatid ng paring si Lawrence ang kaparusahan ni Romeo sa kanyang ginawa, ang mapaalis ito sa Verona. Sa narinig ay nais na lamang wakasan ni Romeo ang kanyang buhay. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagating ng nurse at ipinabatid kay Romeo ang hiling ni Juliet. Bago tumungo si Romeo kay Juliet, ay nagbili ng pari na kinaumagahan kinakailangan niyang magtungo sa Mantua at maghintay ng kanyang susunod na bilin. Nang gabing iyon ay dumating si Romeo sa piling ni Juliet, nagpalipas ang dalawa na magkasama at tila wala nang hahadlang pa sa kanilang dalawa. Samantala, nagkaroon na pala ng pag-uusap ang Lord at Lady Capulet na ikakasal na si Juliet kay Court Paris pagkalipas ng 3 araw. Pagsapit din ng umaga, labag man sa isa't isa, ay naghiwalay sina Romeo at Juliet. Ibinungad naman ng ina ni Juliet ang balita na ipakakasal na siya kay Count Paris. Dala ng gulong pag-iisip ay nagtungo si Juliet kay Padre Lawrence at nagbantang wawakasan ng kanyang buhay kung hindi siya tutulungan nitong makaalis sa kasalukuyang sitwasyon. Naawa ang pari kung kaya't pinayuhan niya itong sumang-ayon sa kasal at bago ang araw ng kanyang kasal, sa gabi ay inumin niya ang gamot na ibibigay nito. Sa loob ng 42 oras matapos mainom ang gamot ay hihinto ang kanyang paghinga at iisipin ng lahat na siya ay patay na at ilalagay sa kanyang libingan. Susulat ang pari upang ipaalam kay Romeo ang kanilang balak. Silang dalawa ay maghihintay sa paggising niya sa kanyang libingan at maaari na silang magtanang dalawa tungo sa Mantua. Sumang-ayon sa planong ito si Juliet. Masaya si Lord Capulet nang marinig sa anak ang pagsang-ayon nito na pakasal na kung kaya't kaagad-agad ay pinagpabukas na ang kanyang pagpapakasal. Nang gabi ring iyon, bago niya inumin ang gamot, ay nakaramdam ng matinding takot at pangamba si Juliet. Subalit sa huli, ay ininom niya rin ito. Kinabukasan, laking gulat ng buong pamilya ng Capulet at ni Paris nang makitang wala ng buhay sa kanyang higaan si Juliet. Ang lahat ay nagluksa sa pagkawala ng dalaga at kanilang hinanda ang libingan nito. Samantala, sa Mantua ay nagatid ng balita ang tagapagsilbi na si Baltasar. Patay na si Juliet. Lubhang dinamdam at ikinagulat ni Romeo ang balitang ito at ninais na wakasan na ang kanyang buhay sa tabi ng kanyang pinakamamahal. Kaagad-agad ay naghagilap ng mabibilhang lason si Romeo upang kanyang inumin. Sa kabilang banda ay hindi nahatid ng paring si John ang balita kay Romeo tungkol sa hindi totoong pagkamatay ni Juliet dahil sa hinarang siya ng mga otoridad at pinaratangang baka may dalang sakit. Sa narinig ni Padre Lawrence ay inutusan na lamang niya na kumuha ito ng gamit upang buksan ang kabaong dahil ilang oras na lamang ay magigising na si Juliet. Nagtungo naman si Paris sa libingan ni Juliet upang dalawin ito. Nagdala siya ng mga bulaklak at nagluksa sa pagkawala niya. Nagbili siya sa kanyang kasama na magtago sa damuhan at sumipol kung may ibang tao na dumating. Narinig niya ang biglaang pagsipol kung kaya't agad siyang nagtago. Nakita niyang si Romeo ang dumating kasama si Baltasar. Pumasok mag-isa sa libingan si Romeo at naiwan si Baltasar bilang bantay. Bago pa man tuluyang makapasok sa libingan si Romeo, ay hinarang na siya ni Paris upang arestuhin. Subalit humiling ang binata na hayaan siya upang mawakasan na ang kanyang buhay sa tabi ni Juliet. Hindi pumayag si Paris at kinalaban siya nito. Naglaban ang dalawa. Bago masawi si Paris, ay hiniling din niya na maisama ang labi sa tabi ni Juliet.
Nang makarating si Romeo sa libingan, ay kaagad hinagka ng dalaga pagkatapos ay ininom ang lasong dala. Muling hinalikan ng dalaga at dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Huli na nang dumating si Padre Lawrence. Nawakasan na ni Romeo ang kanyang buhay. At siya namang paggising ni Juliet, nang buong gulat na malamang uminom ng lason si Romeo. Nagpaliwanag ang pari sa hindi naging matagumpay na plano. Kinakailangan na niyang lisanin ang lugar at tutulungan niya itong makahanap ng lugar na ligtas. Inaya na siya ni Padre Lawrence sa pagtakas bago pa sila mahuli. Subalit tumangging sumama si Juliet dahil hindi niya kayang iwan ang labi ni Romeo. Habang umiiyak sa pagkawala ng binata ay sinubukan niyang halikan ito at naisip na makakuha ng natirang lason na makapagdudulot din ng kanyang kamatayan. Hanggang sa may narinig siyang paparating, kaagad niyang kinuha ang punyal ni Romeo at sinaksak ang kanyang sarili. Siya'y namatay sa tabi ng kanyang pinakamamahal. Dumating ang mga kawal at dinakip sina Baltasar at si Padre Lawrence. Nakita rin ng mga ito ang tatlong labi ni na Juliet, Romeo at Paris. Pinaharap sa pamilya ng Capulet at Montague si Padre Lawrence upang kanyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Sa huli, ipinangako ng dalawang pamilya na lilikha ng gintong estatwa bilang alaala ng kanilang mga anak. Ipinatayo ng Montague ang estatwa ni Juliet at ang Capulet sa estatwa naman ni Romeo. At dito na rin nagkasundo ang dalawang pamilyang matagal nang may hidwaan. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni na Romeo at Juliet? Para mas maintindihan natin ang kanilang kwento, ating sagutan ang mga sumusunod na gawain. Gawain number 1, panuto. Ibigay ang mga katangian ng pangunahing tauhan sa kwento. Kayo ay may 10 segundo upang sagutan ang unang gawain. Tapos na ba kayong mag-isip ng inyong mga kasagutan? Atin nang tingnan kung tama ang inyong mga kasagutan. Unahin natin si Romeo. Ang ilan sa mga katangiang taglay ni Romeo ay: una, siya ay isang maginoo. Pangalawa, tapat siya kung magmahal. Sumunod naman ay si Juliet. Si Juliet ay isang magandang dilag at mapagmahal sa pamilya at asawa. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Kung tama, mahusay mga bata. Ngayong nakilala na natin ang mga pangunahing tauhan sa kwento, atin naman sagutan ng gawain 2. Panuto. Gamit ang mga larawan, ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari upang mabuo ang comic strip ng kwento. Gamitin ang letrang A hanggang F. Number 1. Nagkasundo ang magpinsan sina Benvolio at Romeo na dumalo sa isang pagtitipon upang makita ni Romeo si Rosaline. Number 2. Dahil sa mga hadlang at pagsubok sa pagmamahala ni na Romeo at Juliet, naghiwalay ang dalawa. Nalaman din ni Romeo ang pagkamatay ni Juliet dahil sa pag-inom ng lason. Number 3. Habang ang mga bisita ay nagsiuwian na, nagpaiwan si Romeo upang makausap pang muli si Juliet. Sila ay nag-usap sa azotea at naglahad ng mga nararamdaman sa bawat isa. Number 4. Pinuntahan ni Romeo ang libingan ni Juliet at ininom ang lasong magwawakas ng kanyang buhay, na siya namang paggising ni Juliet. Pagkakita naman ni Juliet na patay na ang kanyang minamahal, kinuha niya ang punyal ng binata at sinaksak ang sarili. Number 5. Sa kasiyahang dinaluhan ni Romeo,
Nakita niya ang kagandahan ni Juliet at agad na umibig sa dalaga. Number 6. Naglaban sa isang duelo sina Mercutio at Tibalt. Napatay ni Tibalt si Mercutio at dahil sa galit, napatay naman ni Romeo si Tibalt na pinsan ni Juliet. Ngayon, kayo ay mayroong 30 segundo upang sagutan ang gawain ito. Tapos na ba kayong magsagot? Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang number 1 ay letter A. Ang letter B naman ay number 5. Letter C, number 3. Letter D ang number 6. Letter E ang number 2. At ang panghuli, letter F ang number 4. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Kung oo, mahusay mga bata. Ngayon, kung ating makikita, ang pagmamahala ni na Romeo at Juliet ay nagsimula sa love at first sight o pag-ibig sa unang pagkikita. Hindi naging madali ang kanilang pagmamahalan. Sila ay sinubok ng mga problema tulad ng magkaaway ang pamilya, desisyon ng mga magulang, masaklap na kapalaran at higit sa lahat, ang kamatayan. Ang lahat ng pagsubok na ito ay hinarap ng dalawa ng dahil sa pag-ibig. At dahil sa mga pangyayaring ito, isang popular na linya sa panitikang Pilipino ang akmang-akma sa kanilang kwento. Ito ay, "O ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang." Isang linya mula sa Florante at Laura. Matapos nating sagutan ang mga gawain, tayo ay dumako na sa ating ebalwasyon. Panuto, tukuyin kung ang mga pangyayari o pangungusap ay sumasalamin sa kultura ng bansang pinagmulan ng kwentong tinalakay. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng kultura at X naman kung hindi. Number 1. Ipinakita sa kwento ni na Romeo at Juliet ang kahalagahan ng pamilya at desisyon ng mga magulang. Ang sagot? Check. Number 2. Naniniwala ang mga tauhan sa basbas ng simbahan, Katolisismo at mga pari. Ang sagot? Check ulit. Dahil ito ay nagpapakita ng kultura ng mga taga-Inglaterra. Number 3. Nagkakilala sina Romeo at Juliet sa isang pagtitipong madalas na idinadaos ng mga mayayaman o makapangyarihan sa bansang Inglaterra. Sagot? Tama! Check ulit. Number 4. Ang balak na pagpapakasal ni Juliet kay Paris ay isang kasunduan na pinagdesisyonan ng mga magulang ni Juliet. Ang tamang sagot sa number 4 ay check ulit. Ang panghuli, ang hindi pagkakaintindihan ng mga tao ay isinusolusyonan sa pamamagitan ng isang duelo, tulad ng nangyari kina Mercutio, Tibalt at Romeo. Ang sagot? Tama ulit. Check.
Nakuha mo ba ang mga tamang kasagutan sa ating ebalwasyon? Kung oo, mahusay mga bata. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng pag-ibig ni na Romeo at Juliet na ating tinalakay ngayong araw. Hanggang sa susunod na pagkikita, muli, ako ang inyong guro sa Pilipino, Binibining Imelda Doctolero.